Hello guys! Magandang araw. Kumusta kayong lahat? My name is Jella Bilino, Channel Mix Vlog. Please don't forget to subscribe, like, comment, and share kung nagustuhan nyo ang aking panibagong upload video. And pag-click the button below para update kayo lagi sa aking panibagong upload video. At ito na nga guys, may isi-share lang ako sa inyo na kunting tip para na makatipid ako sa aking sarili. Pasensya na dahil hindi ako fluent sa Tagalog at ako ay mix. At ito na nga guys, para na kasi sa ngayon nagtitipid talaga ako sa mga beauty product na ginagamit ko. So ito na nga guys, dati marami akong mga ginagamit sa mukha, pero ngayon i-share ko yung bagong routine ko kung paano ko mini-maintain yung mukha ko na kasi yung iba ina-allergy ako, nangangati tulad nung pag-uwi ko sa Pilipinas. Talagang sobra ang itim ng mukha ko, ang dami niyang pikas-pikas. So ito guys, ipapakita ko lang sa inyo yung mga item na binili ko nung nakaraang araw. Ngayon nagbago na naman ako ng product, pero try ko siya ulit kasi last time nung nandun ako sa Singapore nang trabaho ay ito din ang ginamit ko. Pero ngayon ay ipapakita ko lang yung mga binili ko. So una ay kasi yung dati kasi kompleto Ricardo ako 3 layers yan, pero ngayon simple na lang yung beauty natin. At ito na nga, nagbili ako ng alam ko naman na nito yung very common na sa inyo. Actually hindi pa to kompleto, pero kasi nag-order pa ako ng iba. Ito ay ang rejuvenating seat, pero hindi na siya seat ang binili ko, kundi nagbili na lang ako ng toner kasi iniba ko na yung style ng paggagamit ko ng beauty product para na hindi masyado or hindi masunog ang mukha ko. Kasi last time nagamit ako ng isang beauty product, pinalitan ko yung collagen ko, pinalitan ko siya ng ibang product, hindi ko na i-mention, ay nasunog po yung mukha ko. As in, sunog na para siyang sipuranggutan ang mukha ko. Kaya ito yung i-try ko siyang gamitin kung may gawa ba siya, epektibo ba siya o hindi. Ito yung ating rejuvenating toner. At kung nakita nyo, ito siya guys, lang to siya, 25 each. So nagbili ako ng dalawa para na mas ako kasi malayo, mas makatipid ako kasi malayo yung city dito sa amin. 1 oras na biyahe. Ayoko naman kasi mahal masyado. Para sa akin, mahal na yung $18 para sa akin guys. Alam mo, sa ganitong sitwasyon, katulad sa akin na nagpapaaral. Kasi alam niyo naman guys, kung tayo ay nagpapaaral ng mga anak natin, lalo na pag college na yung ating mga anak, ay hindi po tayo pwede na gastos lang ng gastos ng pera, kasi kailangan din natin maging wise sa sa paggastos ng pera, kasi hindi naman pinupulot natin yung pera Kaya kailangan tayong magtipid, lalo na kapag nagpaparal tayo ng ating mga anak. Sa may mga anak na nga. Pero kung wala naman, pwede naman kayo bumili ng gusto nyo kahit na basta sa inyo komportable at may pera. So ito na nga. Ito yung toner natin at ito yung ating serum. Mag-try din ako ng serum guys. Kasi yung unang serum na ginamit ko, nangati yung mukha ko. So medyo may pagkasosyal yung mukha natin kasi dati yung ginamit ko ay 24 karat serum. So ngayon wala tayong 24 karat serum dahil hindi na na-afford ng budget natin sa ngayon. Kasi nga dalawa yung college natin, kaya hindi na ako nakaka-afford. Kaya minsan nakatingin na lang ako guys, sabi ko ay gusto kong bumili ng ganito, pero hindi ko na mabili kasi may mga priority ako na inuuna. So mayroon din ako dito sunblock. Ito naman ay Dr. Alban. Hindi ko pinopromote yung Dr. Alban, pero actually mostly sa mga babae ay ginagamit ay ganito. Ito ay sunblock. Kailangan kasi proteksyon ang ating mukha. Even man gabi, araw ay maglagay kayo nito. Kahit natutulog na kayo ay maglagay kayo ng sunblock sa mukha. Ito guys, kung paano ko siya ginagamit yung sunblock. Syempre, maghihilamos ako ng Rosemar. Social yun na Rosemar beauty product, yung facial wash. Either Rosemar or collagen
soup na aking ginagamit. Depende yan para sa akin kasi depende naman sa atin kung ano ang hiyang sa ating mukha. Pero kung ano yung hiyang sa inyo, yun ang gagamitin nyo. May iba pa akong binili pero ito lang yung pinapakita ko sa inyo. Ito, ginagamit ko siya. Manghilamos muna ako. Pagkatapos ko lamos ay kung may toner kayo, mag-toner kayo muna. Tapos, kung nagsiserum kayo ay una, pag linisan yung mukha nyo, sa facial wash, tapos lagyan nyo ng toner. At pagkatapos ng toner, kung nagsiserum kayo ay unahin nyo muna yung sunblock. Lagay nyo sa mukha bago yung serum para na hindi masunog. Actually, hindi siya allowed kasi nung na-research ko siya sa kay doktor, na pwede maggamit ng serum pero sa umaga. Pero depende yun sa product. Yung kasi ang narinig ko na pwede gumamit ng serum sa umaga, sa gabi ay hindi. Pero depende yun sa product at instruction na nakalagay sa ating mga beauty product na ginagamit. Hindi naman lahat na hindi pwede. Mayroon naman iilan na pwede gamitin yung serum sa gabi. Depende kasi yun sa klase na nyo. Kasi para sa akin ay comfortable na po ako dito sa sunblock, toner, at saka yung serum. Tapos, pag naman, meron naman akong day and night cream na collagen. Pero actually wala pa ako ngayon. Pero hindi naman to sabi na skincare talaga mix, kundi ang binili ko lang para sa, ang in-explain ko dito yung mga binili ko lang para sa mukha ko. Tapos, nakamura pa ako ng makeup. Kasi iniisip ko, sabi ko nung naglalakad ako, ay wala na akong makeup liquid, wala na akong makeup powder, paano ba to? Kasi binibudget ko yung pera ko. Siyempre, kahit ba sabihin natin malaki yung mga sahod natin dito sa Hong Kong, pero kailangan pa rin natin maging wise sa paggastos ng pera natin. Hindi porket may sahod tayong malaki, ay gastusin na lang natin ang gastusin. Dapat siyempre mag-save din tayo para sa sarili natin. So ito na nga, mayroon ako ditong kasi wala na talaga ako guys. Gusto kong bumili, hindi ko makabili-bili. Pero nakita ko siya, nag-sale. Kaya ito siya ay si Miss Rose. 3 layers ito siya guys. 1 color creamy foundation. Buksan natin guys, hindi ko pa ito na buksan. Buksan natin. Buksan natin para makita yung, ayan. Hindi pa siya, ayan, buksan natin. Oh, di ba ang ganda niya guys? Pak na pak, akala mo Chanel. Ayan, buksan natin. Ayan, ang makeup niya. Ito dry makeup. Tapos, ito naman ang liquid makeup niya. Ayan, double layer siya. Ayan. Yan ang pinakagusto ko. Tapos, may concealer din tayo dito. Ito ay ginagamit either dito o dito sa ilong natin para tumangos yung ilong natin kapag nagpipicture. Ayan. O, di ba po? Nakatipid na ako. Siyempre, habang naglalakad ako, sabi ko, paano to? Kinikwenta ko yung pera ko kung paano ako makabili, paano ko mapagkasya yung pera ko. Kasi binabadget ko yung pera ko, guys. Kasi nga, 2 yung pinapaaral ko. Tsaka, nagtitipid talaga ako. Kasi, syempre, kailangan din natin na, hindi naman sabi na, porkit may pera tayo, ay gagastusin na lang natin. So, yan na nga guys, no? Ako, yun ang nasa isip ko na naglalakad ako kung paano ba ako makabili ng mga gusto ko. Matik yan guys, no? Hindi ko ini-expect na yung gusto ko, mabibili ko sa mga araw na yun. Mismo sa araw na naglalakad ako, nakita ko ang mura niya, kaya binili ko na siya. Tapos, na naman ako sa sarili ko, nag-isip na naman ako, sabi ko, paano ba to? Gusto ko magbili ng cellphone. Kahit mumurahin lang, sabi ko, kasi nga, wala na ako pang playlist. Isa na lang yung cellphone na tira ko. Ito nakita ko yung cellphone, nag-sale siya. Nakuha ko lang siya ng 800. Ito siya ay, Y7, Vivo Y710S. Ito siya ay 128 GB. Nabili ko siya ng 799 yata. So, in-run off ko na 800, sinabi ko kanina, di ba? Kaya napamura ako guys. Pag binili mo ito siya sa labas ay nagkakahalaga ito ng 100. I think mga 1,300 or $1,500 mo ito mabibili. Hong Kong, hindi US. At ito na nga, sabi ko sa kay Lord, Lord, salamat at hinihiling ko pa lang, iniisip ko pa lang, ipinagkaloob mo na sa akin. Ayan siya guys. O, diba maganda siya? O, ayan.
Ngayon, naisipan ko siya, napag-isipan ko kasi yung anak ko, pinabili ko siya ng cellphone kasi nga yung anak ko, naging dean lister siya sa college. Kaya proud na proud ako sa anak ko na matalino siya. Hindi ako nahihirapan kasi nakakalibre ako sa tuition ng anak ko kasi scholar. Ngayon, yung isa kong anak, nag-promise ako sa kanya na bibili ako ng cellphone kapag okay yung grado niya. Hindi naman ako naghihingi ng grado na as in, ang gusto ko lang yung line of 8. Pero binigyan niya ako ng +1. Kaya pinabili ko siya ng cellphone na gusto niya. At ito naman tong cellphone na to, gawa ng uuwi sa Ate April, ay ibibigay ko naman ito sa anak ko dahil ang promise niyang grade na ibibigay niya sa akin ay tinupad rin ng bunso ko. Kaya hindi ako kundi dinadasal ko talaga sa Panginoon na nabayan yung mga anak ko, pati ako. Kasi syempre, tayo na nagtatrabaho dito sa ibang bansa, hindi madali ang lahat. Kaya, masaya ako guys na ang dinadasal ko kay Lord, binibigay niya sa akin. Hindi niya ako pinapahirapan. Kasi totoo yung dasal ko para sa sarili ko at para sa pamilya ko. Kaya kayo guys, kung gusto nyo makatipid, tumipid kayo. Kung gusto nyo na hindi kayo makano ng mga luho katulad ng iba, huwag nyo munang bilhin yun. Bilhin nyo lang yan guys kung wala na kayong pinagagastusan. Pero kung dalaga naman kayo, binata kayo at hindi kayo tumutulong sa magulang nyo, sa mga anak nyo, ay pwede nyo bilhin na kahit na ano. Pero for me, gusto kong magtipid. Gusto ko na ma-achieve yung mga pangarap ko sa buhay. Even though na matanda na ako. Pero mas gusto ko pa rin na i-challenge yung sarili ko. Lalo na ngayon na yung ilang tao din na down ako na sabing hindi ko kaya gawin ang ganito ganyan. Pero pinagpapatibay ko pa rin yung loob ko. Nagdadasal ako sa Panginoon na bigyan niya ako ng lakas at magandang pag-iisip, matinong pag-iisip, lakas na kaya ko lahat, magampanan ko yung pangangailangan ng mga anak ko bilang ina, na maibigay ko kahit na siguro hindi ko maibigay yung time, pero financial at saka material maibigay ko sa mga anak ko. At hindi rin ako nagpapawala ng advice sa kanila na kailangan unahin muna yung pag-aaral bago yung mag-asawa. Kailangan na mayroon silang magandang future bago yung pag-aasawa. Kasi mahirap naman na mag-asawa sila ng maaga tapos wala silang natapos. Gusto ko marami akong pangarap sa mga anak ko guys, na gusto ko maabot nila, na gusto ko maranasan nila yung maraming buhay, na gusto ko makapag-travel sila around the world, makapunta sila ng abroad, makapagtrabaho, may magandang buhay, may magandang pamilya, na hindi sila nahihirapan, katulad sa nangyari sa buhay ko nung bata pa ako. Na mahirap talaga ang buhay kapag wala kang pera, wala kang pinag-aralan, hindi mo alam ang mga bagay-bagay. Kaya, ito guys, sinishare ko lang sa inyo kung paano ako makatipid, paano ako nagsisave, paano ko mababudget ang pera ko, o minsan nakakahiram naman ako sa mga kaibigan totoo. Ay nagpapasalamat din ako sa kanila na hindi sila nagdadalawang isip sa akin, nagpapahiram kung kailangan ko na talaga. At kung sana nakatulong sa inyo yung video ko, nakakuha kayo ng idea. Hanggang sa muli, maraming salamat.